Nahanap na ng mga solusyon ang interim water service provider ng San Jose del Monte, Bulacan para sa pawala-walang supply ng tubig sa lungsod. Sa kabila yan ng umiiral na kautusan mula sa korte at samot-saring problemang iniwan daw ng nakaraang water provider. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Naabutan naming naglilinis ng motorsiklo ang motor taxi rider na si Jerome Hugan sa self-service car wash sa San Jose del Monte, Bulacan. Wala raw kasing maayos na supply ng tubig sa kanilang bahay. Hirap, sir. Basta dun sa amin, ilang buwan na ngayon, wala pa rin supply. Okay. Pero yun dun sa nanay ko, parang alternate. Kunyari, ngayong araw na to meron. Tapos kinabukasan naman, wala. Si Aling Jonah Marino naman, hirap na sa kalagayan nila lalo't 3 araw na silang walang supply ng tubig. Tulad yung nanay, mga estudyante, ang hirap pag walang tubig. Lalo na mga estudyante, hindi nakakapasok minsan kasi yun yung dahilan. Di mo pagluto ng almusal, di makaligo, absent yung mga bata. Pila balde rin ang ilang residente para makiigib sa mga water refilling station. Ilang taon na ring inirereklamo ng mga residente ang pawala-walang supply ng tubig sa lungsod. Yan ang dahilan kung bakit pinutol ng LGU ngayong taon ang joint venture agreement sa Prime Water Infrastructure Corporation na nagsimula noong 2018. Pumirma naman ng panibagong agreement ang LGU sa kanilang interim water service provider na Metro Pacific Bulacan Water. Pero hindi pa tuluyang nakakapag-take over ang LGU sa water system ng lungsod dahil may umiiral na injunction mula sa korte. Sa kabila niyan, doble kayod na ang Metro Pacific Water Bulacan sa pagsasaayos ng mga linya ng tubig. Napakarami raw kasing sirang koneksyon at hindi gumaganang water station ang tumambad sa kanila mula sa dating provider. Nag-turnover tayo noong June 5, 2026. Napakadaming kailangang ayusin at medyo nakakadismaya yung sitwasyon natin. No? Meron din tayong mga 900 leaks na na-verify na hanggang sa ngayon or noong time na nag-take over tayo is hindi pa rin nakukumpuni. At merong mga pasilidad na sira-sira at merong mga kailangang habulin pertaining to water quality standards. Tuloy-tuloy din daw ang tulong sa mga apektadong komunidad gaya ng pagde-deliver ng malinis na tubig. Dinagdagan na rin nila ang mga dinedeploy na water tankers para sa mga residente. Kung kabuuan ang pinag-uusapan natin, taon ang kakailanganin natin dito. But of course, iyan, hindi natin hihintayin yung long-term projects. No? Parallel to this, gumagawa na tayo ng mga aksyon. Katulad ng pagpapareactivate ng mga hindi gumaandar na mga deep well. Isa yun sa mga ginagawa natin. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.